Trash Talk. Narito at panoorin natin. Yun! Nako, marami na po talaga ang nakapagpapatunay na may pera sa basura. At yan ay marangal pa ring pinagkakakitaan. Kaya hindi nakapagtataka na maging ugat ito ng alitan. So, eto na ang nagrereklamo. Gina, humarap ka na! Ayan, Gina. Kumusta ka na? Okay na po. Alam mo, kanina pa kita nakikita doon sa likod. Kanina ka pa nakasimangot. Anong problema mo? Yun nga po eh, kaya ako nakasimangot. Kasi nakikita ko po yung mukha ni Jenna, nandito rin pala siya. Ay, syempre. Syempre, face-to-face harapan. Ayoko nga siya makita eh. Naano na ako sa kanya eh. Kumbaga parang na rin siyang basura sa akin. Ayoko na po talaga. Pero magkaibigan kayo dati. Opo. Tapos, anong nangyari? Yun nga po, eh, kasi po, kahit po naman kami tanghaling magising, basta po yung suki po namin sana, huwag niyang kunin. Kasi meron naman po siyang sariling suki na kukuha na ng basura eh. Paano ba yung, teka, iba yung bawang klase kasi yung style ng pangangalakal, ano? Opo. Meron talagang mga may kanya-kanyang area sa Smoky Mountain. Opo. Meron din kanya-kanyang area sa iba-ibang mga tambakan. Yung style nila, Donita, yung house to house, ano? Opo. House to house sila. Opo. So, bahay-bahay yan, mga tambakang maliliit, yun yung binabaybay ninyo. Opo. Ano yung kariton? Meron po. Kariton ang Opo, dala may nyo. kariton po. So, mahaba yun, mahaba. Opo. Ano yun, maghapon na yun? Opo, nasa amin po kung gusto namin magpahinga ng tanghali para kumain. Tapos po babalik po ulit kami ng hapon. Kung hanggang gabi na po yun. Okay. Mangunguha na po kami ng basura. So, ilan kayo, sa kahabaan ng C3, ilan kayong mga nagkasundo na maghati-hati at may kani-kanya kayong suki? Dati po kami ni Jenna, magkasama po talaga po kami. Tatlo po kami, asawa ko po, si Jenna po, tsaka ako. Tapos sa ibang lugar po, iba-iban po yun. Eh, kaya nga po kami nag-away ni Jenna, pati po asawa ko. Kinukuha rin niya, kala niya basura yung asawa ko. Diba? Kinolekta din ang Opo. asawa. Oo. Kala po niya basura yung asawa ko. Kahit pangit po yung asawa ko, mahal ko po yun. Huwag niya agawin sa akin. Huwag niya pong kunin yung asawa ko. Talaga namang pinagsabi mo pang pangit ang asawa mo, ha? Totoo naman po, pero mahal ko po yun. Nagsasabi lang daw siya ng totoo. Honest. Okay. So, pumatol naman ang asawa mo. Yun nga po eh, nakita ko po silang dalawa, naghahawakan ng kamay eh. Ay! Paano po hindi ako magagalit kay Jenna? Taga, ayoko na makita si Jenna. Ayun. Ayoko na po talaga, ma'am. Okay. Ano ang naging simula? Okay, agawan. Ano ang pruweba mo na inaagawan ka niya ng pwesto? Una, paano ba ang hatian? Ano ang usapan? Ganito po kasi, ma'am eh. Yung nga po sa mga bahay-bahay po, nangungadekta kami ng basura. Tapos pagka yung bayad po, kung meron babayad po ng 10 piso, 20, 30, meron kami lalagyan ng ipunan namin. Pagdating po ng gabi, atin namin tatlo yun. Eh tapos kinabukasan po, umiwalay na sa amin si Jenna. Yung suki namin ang kinukuha na namin, siya naman ang kumuha ngayon. Pagpunta namin sa kukuha namin ng basura, wala nang patapon sa amin. Kinuha na ni Jenna. Eh paano naman po ako, ma'am? Kumakain din naman po kami. Nagbabayad po kami ng bahay. Saan na kami kukuha ng pambayad ng bahay kung kukunin niya lahat sa amin ng suki namin? Magkano ang kinikita mo? Take home. Dati po, ma'am, maabot po ng 500. Eh, mula nung inagaw niya, man, naging 200 na lang po. Paano po Wow. kami makakabayad? ng mga utang Kada ko? araw, no? Opo, ma'am. Magkano yon? 200 times 5. Kung 5 araw sa isang linggo, 1,000, 4,000 a month. Mga ganon. Opo, ma'am. Ito ha, nagsaliksik kami eh. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang kailangan ng isang pamilya na kinikita para mabuhay ang 5 katao ay mahigit 12,000. 12,000 a month. Para mabuhay ng maayos, kumain ng 3 beses isang araw, ang pamilya na may 5 miyembro, nanay, tatay, 3 anak. Yun nga po, ma'am, eh. Hindi na nga po nagkakasya. Nangaagaw pa nitong Jenna na to. Hindi na marunong mahiya. Kala niya siya lang yung marunong maguto. Marunong din naman kami, ma'am, eh. Meron kayong anak? Meron po, Ilan? ma'am. 6 po, ma'am. 6. 8 sila sa bahay. Tama na. May bala ka pa? Wala na po, ma'am. Wala na? Hindi na po. Paano? Dali na po ako, ma'am. Dapat lang? Dapat nung... Naku, ikaw talaga. Dapat 3 pa lang. Nag-ano na.
Pero anim na yan, napapaaral mo ba? Opo, ma'am. Nag-aaral. Nag-aaral naman Buso sila. na lang po yung nag-aaral, ma'am. Yung iba po, ma'am. Yung tatlo po, may asawa na po. Okay. Kasi nangungupahan po kami. Okay. Aba, ewan ko, papa. Meron kayong pambayad ng upa? Yung nga po, ma'am. Dati po nakakabayad po kami, ma'am. Ngayon din ako nakakabayad. 3 buwan na po, ma'am. Mula nung inagaw sa akin ni Jenna yung mga suki namin sa basura. Magkano naman ang isang buwan ng renta? 6,000 po, ma'am. Ay, ang laki. Ilabas na nga po natin ang kabilang panig. Ang inireklamong gigil sa pangaagaw daw ng suki at pwesto. Jenna, humarap ka na. Sa mukha mo, te! Ano ka ba mo? Agaw sa'yo! Pero ano sabi ko, inaagaw mo? Ikaw ang mga-agaw ka talaga. Mga-agaw ka. Yung suki ko. Nagpaubaya ka. Hindi yun totoo. Yung mga suki Ano ko, usapan kinuha mo. natin? Manganganak po kasi ako sa bunso ko. Sabi ko, Tapos ka na mga anak nakita ko nun. sila, wala Tapos silang ka na mga anak. trabaho, ma'am. Ngayon po kinausap ko sila. Sabi ko, te, manganganak naman. Total, manganganak naman ako. Pwede kayo muna manguha ng basura sa mga kinukuhanan ko. Umuha sila. Tapos, ang usapan namin hanggang sa lumakas lang ulit po ako sa panganganak. Ngayon, nung bumalik na po ako, nagsabi na po ako, te, kaya ko nang maghakot po ulit ang basura. Pwede bang bukas mag-umpisa na ulit ako? Hindi sila sumagot. Pero hindi binaliwala ko naman po yun eh. Yung parang, kasi hindi ko naman alam na nagagalit na siya eh. Mga ilang araw, naririnig ko yung kapatid ko, te, sabi niya, parang nagagalit sa'yo si Ate Gina. Sabi ko, bakit? Naagaw mo rin yung mga suki. 3 taon akong nagkukuha ng basura doon. Pinag-ano ko lang sila dahil mga anak ako. Ngayon ako pa nangaagaw ngayon. So ang sinasabi mo, Pag di asawa ko, ano? Buti bumalik ka na. Hindi mo bakit? Ano? Hindi ako natatakot sa'yo. Saan hindi ako natatakot sa'yo, Basta Jenna? ako kaysa Ayoko na sa'yo. makita yung pagmumukha mo eh. Ha? Mas lalo na may mukha mo, nakakaya naman sa'yo. Lalo na ako yan. Kaya naman pala. Kasi asawa ko, pinapatulan mo. Wala akong Para hinahakot magkaroon ka lang ng ano. Ginagalang ko nga kayo Alakal. mag-asawa, pero hindi ka nagpapagalang. Ano? Ginagalang mo ba sa ganon? Hawak-hawak pa kayo ng kamay? Wala kang alam sa hawakan ng sinasabi mong kamay. Talaga, nakita ko kayo Alam mo yung dalawa. asawa mo, kung ano yung ginagawa sa akin, kaya ako binibigyan ng ano. Kaya ka binibigyan ng kalakal. Utang na lang Utang na loob yun. Kala mo kalakal yung asawa ko, kukunin mo sa akin? Bakit? Kailangan nyo mabuhay. Mas kailangan mabuhay ng mga anak ko. Ayoko na kita makita. grabe. Ano? Ito na. Ang tawag dito ay ang rampa ng kagandahan. Ayan. Okay. O, tahimik muna tayo, ha? Okay. So, Dr. Love, magagamot ba ng love itong ganitong kabuhayan ang pinag-uusapan? Ate Kurig, lahat naman magagamot ng pag-ibig. Bakit nga naman ang mga babaeng pinahihirapan namin? Palagi na lang, anong tawag doon, yung sa mga babae, tatalian, ano? Bakit hindi kami magpatali? Pwede naman eh. Di ba? Pwedeng magpa-vasectomy sa mga lalaki. Naging trend na lang yun ng mga babae nagsasakripisyo. Wag na. 12 beses ng anak yung tao. Kawawa naman. Yung hamon ng lalaki magsakripisyo. The problem here is, Gina, alam mo, may kasabihan tayo na wala kang makikitang maganda sa buhay mo pag punong-puno ng galit ang isip mo. No? At walang mabuting mangyayari sa iyo pag palaging galit ang nasa isip, no? Baguhin natin 'yon. May nakita ko magandang Christian value kay Jenna na gusto kong i-share sa ating lahat, no? Sabi ni Jenna, bago siya nanganak, yung teritoryo niya ay pinagkatiwala niya kay Gina. Understood na 'yon. Pagkatapos siya manganak, kukunin niya 'yon. Pero ayaw nang ibigay ni Gina sa kanya. So ang ginawa ni Jenna, humanap siya ng ibang teritoryo para walang gulo, pagbibigay. At nakita yon ng asawa ni Gina. Kaya siya tumatanaw ng utang na loob. No? Sana makita mo yung ganda ng pakitungo niya sa iyo na pupwede mong gawin sa iba din. No? Pag may nakita tayong biyaya sa iba, isabuhay natin at i-share natin sa iba para kumalat ang biyaya at gumanda ang takbo ng mundo na wala na yung galit, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahalan. Ate Kuring?